Kamusta boys? So ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 mindset na kailangan nyo gawin para ma-achieve nyo yung dream physique nyo. Kasi karaniwan sa atin, meron naman tayong right equipment, meron tayong right exercise, right workout program, meron tayong mga literal, halos lahat nasa atin na talaga. Ang kulang lang naman sa atin is yung mindset natin. So ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 mindset na kailangan nyo laging gawin or damahin nyo para ma-achieve nyo yung dream physique nyo ng sobrang bilis. Ano na dyan is consistent over perfection. Kasi karaniwan sa atin is sobrang perfectionist nila, hindi na sila nagkakaroon ng progress sa katawan. Bakit? For example, limited lang yung equipment mo. Literal, dumbbells lang talaga. Pero, hindi sila makapagsimula kasi nahihirapan sila. Ang iniisip agad nila is, paano ako magsisimula? Kulang naman yung equipment ko. Paano ko gagawin to? Ganito ganyan. So, ginagawa nila, puro sila search sa social media hanggang wala na silang nagagawa. Kung hindi nakahiga na lang sa kama. Ang kailangan mo lang naman sa fitness is mag-take action. Ang kailangan mo lang umaction. Dumbbells, 2 dumbbells lang yan. Lightweight man yan o heavy is mag-burpees ka. Yung lightweights yan, mag-high reps rows ka. Yun lang, literal, 3 workout lang kailangan mo para ma-achieve mo yung dream physique na gusto mo. 3 lang yan, burpees. And rows na high reps, if ever na, low reps, if ever na lightweights yan. Okay, meron naman tayong tinatawag na inverted rows. Napakadami. Ang kailangan mo lang is magsimula. At habang sisimula ka dyan, patagal ka sa ginagawa mo, unti-unti mo nalalaman yung mga gagawin mo. Okay, on process yan. At least, habang natututunan mo yung mga gagawin mo, is nagkakaroon ka ng progress sa sarili mo. Pag nagkakakita ka ng progress, kasi, let's be honest, ang tao is gumagalaw lang yan dahil sa progress na nakikita nila. Di ba? Pero it doesn't mean na wala ka nakita progress kaya mo tumigil Hindi ganun yun. Kailangan wala kang progress, magsimula ka pa rin, gawin mo pa rin yung gagawin mo. Second naman is long-term commitment. Okay? Kasi ang fitness hindi sprint. Ang fitness is marathon. Pwede mangyari dyan is 1 year pa rin, pero sobrang konti pa rin talaga ng progress mo. Pero it doesn't mean na kailangan tumigil ka. Tandaan nyo, marathon, huwag niyo i-compare yung chapter 3 nyo sa chapter 8 ng iba. Kasi kanya-kanya tayo Okay, kahit sabi mo ikaw yung nauna pero mas mabilis siya, hindi mo naman alam yung pinagdaanan niya. Pwede naman sabihin, ikaw nga naunang magsimula mag-gym. Pero siya, lagi siya nag-push up, lagi siya nag-body weights workout sa bahay niya, di ba? And yung masabi, kaya huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi kanya-kanya tayong story sa buhay. Kaya never kayo magko-compare. Kaya lagi kayo magkakaroon ng long-term commitment. Kahit wala kayo nakikita progress, ituloy nyo lang. Pangatlo naman is goal settings. Napaka-importante magkaroon ka ng goal settings. Hindi yung, for example, diet ka. Sige, magpo-posting na lang ako kasi nakakatamad magbilang. So, nasaan yung commitment mo dun? Nasaan yung goal setting mo dun? Wala. Kaya kailangan, kahit sabi mong nutrition yun, kasi tandaan nyo never ma-outwork ng bad diet ang workout. Or never ma-outwork ng workout ang bad diet. Okay? Kaya sobrang importante magkaroon ka ng goal setting. Kahit nakakatamad magbilang ng macros or nakakatamad magbilang ng mga pagkain na kinakain mo kasi masarap naman talaga pagka nandito na yung pagkain tuwing lunch or dinner, kakain na, sobrang sarap talaga ng ganun. Pero kailangan pa rin magkaroon ka ng goal settings. Okay? It's all about consistent, it's all about long-term commitment, it's all about goal settings. Pang-apat is focus on your habits. Sobrang importante na magkaroon ka ng focus sa habits mo kasi pag wala kang focus sa habits mo, wala kang mangyayari sa progress mo, stagnant ka or magkakaroon ka ng plateau. Okay, kaya sobrang importante na mag-focus ka sa mga habits mo. Sa mga minor habits muna, okay? For example, paggising ng umaga, habits mo na yun.
paglalakad tuwing hapon, habits mo na yun. For example, may aso ka, lakad kayo ng aso nyo, di ba? For example, mag-jogging ka, small habits na yun. Mag 10 push-ups ka pag gising mo, small habits na yun. Mag-focus ka, hindi naman di-forget na sinabing focus on your habits. Kailangan agad na sobrang lupit ng habits. Hindi eh. Ang kailangan mo lang is mag-focus ka sa mga minor mo na habits. Palaki ng palaki yan. Step by step yan. Okay? Para naman sa ating pang-5 is mindful eating. Okay? Kasi, for example, sabi nga rin, lagi ka naman nagbibilang ng mga macros mo. Pero, meron kang tinatawag na cheat day. So, most probably, cheat day mo is either Saturday o Sunday. So, ngayon, ang gagawin mo sa cheat day mo is magbi-binge eating ka. So, ang nangyayari, yung mga pinaghirapan mo na diet or pagbibilang ng macros, nasayang yan. Kasi, hindi naman, siyempre, binge eating ang nakakapagsira sa mga diet. Okay? Kaya sabihin natin, okay lang magkaroon ng cheat day. Kasi, gusto mo lang din naman i-enjoy yung progress or yung journey mo. Pero kailangan, kahit cheat day ka, is mindful ka pa rin sa mga kinakain mo. Kailangan nagbibilang ka pa rin sa mga kinakain mo. Dapat sakto pa rin yan yung calories na kinakain mo or ni-intake mo. Hindi porket na cheat day ka, mag-binge eating ka, punta ka agad sa buffet. Diba? Hindi dapat gano'n. Dapat mindful ka pa rin sa kinakain mo. Number 6 is progress, not perfection. Okay? Kailangan, kasi karaniwan, ayaw ng mga maliliit na wins sa buhay or sa physique natin. For example, ang goal ko is magkaroon ng abs, pero yung ginagawa ko more push-ups. Pero dati nagagawa ko lang is 10 push-ups. Ngayon nagagawa ko na 15 push-ups. So small wins mo na 'yon. Kailangang i-celebrate mo pa rin 'yun. Kasi pag hindi ka marunong mag-celebrate ng mga small wins mo, paano kaya may mga big wins mo? Di ba? Paano kaya dadating pa yung mga big wins mo? Hindi mo kayang i-celebrate yung mga small wins mo. Sobrang importante na magkaroon ka ng progress, not perfection. 7 is educate yourself. Sobrang importante na ito. Okay? Dalawa lang kailangan mo para mapagsimula sa fitness. Take action and educate yourself. Okay? Kasi kahit mag-daily push-up ka ng bad form, walang mangyayari sa iyo. Pero syempre, may good thing doon. Kasi nagsimula ka or nag-take action ka. Pero syempre, kailangan magkaroon ka ng right information. Kaya kailangan magkaroon ng educate yourself. Okay? Pag-aralan mo yung proper form, pag-aralan mo yung progressive overload para magkaroon ka ng progress, para tuloy-tuloy yung progress mo. Pang-8 is listen to your body. Sobrang importante na magkaroon ka na ito, listen to your body. Kasi bakit? For example, puro ka push-ups, sakit anong chest mo. Nahihirapan na yung chest mo mag-push-up, pero tuloy-tuloy ka pa rin. Baka ma-injury ka dyan. Okay? Kailangan magkaroon pa rin ng rest. Hindi naman okay, gusto ko lumaki yung chest ko, so buong taon, puro push-up ng gagawin. Hindi ganun. Kailangan ng recovery. Kasi ang muscle natin is lumalaki yan sa mga recovery state niyan. Sobrang importante na magkaroon ka ng listen to your body or recovery. Okay, proper recovery is the key dito. Pang-9 naman is positive mindset. Okay? Kasi pag puro negative mindset, wala talagang mangyayari sa'yo. Puro negative ang naiisip mo, parang wala nangyayari sa progress ko, parang hindi lumalaki yung chest ko, parang hindi ako nagkakaroon ng abs. Wala talagang mangyayari yan. Kasi yun yung ina-attract mo. Dapat i-attract mo yung positive energy. Dapat nakikita o dapat binivisualize mo sa utak mo na okay, magkakaroon ako ng abs, magkakaroon ng magandang chest, by this month is shredded na ako. Okay? And then, plus, for example, negative thinker ka, dumbbells lang yung equipment. Hindi nagaganda katawan ko. No, gaganda pa rin katawan mo kahit dumbbells. Tandaan nyo, sa isang room na maliit, literal ikaw lang, walang equipment, kaya pa rin maging maganda katawan mo. Nasa mindset mo lang yan. Kahit wala kang equipment, kaya mo maging maganda katawan mo. Just by your mindset lang talaga, di ba? And para sa last natin is seek sport. Sobrang importante na magkaroon ka ng sport sa paligid mo. Okay? And especially sa sarili mo. Kailangan supportahan mo yung sarili mo. Kasi minsan talaga magkakaroon tayo times sa buhay or pagkakataon sa buhay na parang walang tiwala yung nasa paligid mo. Pero ito ang pinaka-importante sa lahat, yung sarili mo. Kailangan magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo or kailangan supportahan mo yung sarili mo. Kasi you versus you lang naman yan. Okay? Kumbaga, good thing na lang talaga or bonus na lang talaga kung sinusuporta ka na sa paligid mo or may mga gym buddy ka, gym bro,
'di ba? Pero dahil diyan is abangan niyo may lalabas ako ditong Discord, okay? Puwede kayong sumali do'n, mga tulad natin na gusto ring gumanda yung katawan, gusto mag-evolve, and gusto makuha yung 101% ng potential nila. Is siyempre abang-abang kayo, ginagawa ko na yung Discord na yan, and sooner or later is ina-drop na natin yun sa mga video natin and then sa ibang social media platform natin. So yun lang, lagi niyo tatandaan paano malalaman kung hindi mo susubukan. Let's go!